Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan, mga goddess ko? So, yeah, another reading tayo today para sa inyong lahat, collectives, all signs, no? So, kung sino lang ang makaka-relate again dito sa ating reading, no? Sa sitwasyon na ito, no? Kung sino man ang kailangang makarinig nito, no? For some of you, no? Kung sino man makaka-relate. So, yeah, tignan natin anong meron na sitwasyon sa inyo, mga collectives natin dyan. Kuha tayo ng 3 cards. So, you have this acute trauma, assault, rape. Medyo maano ang ating topic right now, no? Meron ding accident, PTSD, no? So, yeah, tignan pa natin. What else? This universe. Ano pa po? Na sitwasyon ng ating mga collectives right now, no? Na nararanasan nila ng ating mga collectives. So, ano pa meron? Tingnan natin. Ano pang meron? So, meron dito, no? Take my hand and let me lead the way, no? From God, no? So, yeah, tignan pa natin. At one more, please. Ups. One more card lang po, Universe. Holy Spirit, no? So, one more card, please. One more card, please, para sa ating mga collectives. One more card, please, Universe, Holy Spirit. One more card para sa sitwasyon ng ating collective, no? Tingnan natin. One more card, medyo heavy yung ano natin ngayon, no? Topic natin na sitwasyon yun, no? Collective. Take what's resonate, no? So, meron ditong, do not give your past the power to define your future. So, magkakaduktong ito, no? So, pinaka-topic natin today, kung sino man ang nakakaranas nito ngayon or meron kayong kilalang nakakaranas right now ng ganito na merong trauma sa kanyang sarili, maybe dahil nakaranas siya ng ganito, may ng abuse, no? Something like that, no? For some of you, no? Kung may kilala rin kayo na nakaranas ng abuse, no? May trauma sa abusing, kung merong sinasaktan ng kanilang member of family, di ba? Parents, pwede rin. Or then, for some of you, yun nga, dumaan sa ganito, no? Kung mababasa nyo, no? And then, for some of you, na aksidente, something like that, at nagkaroon kayo ng trauma, no? PTSD, no? For some of you, so overall is nakakaranas ng trauma kasi iba-iba naman talaga ang trauma natin, no? So, kumbaga, ito, merong message sa inyo si God, no? Kung sino man ang dapat makarinig nito, no? Na dumadaan sa ganitong sitwasyon, na dumadaan sa mga trauma, no? Right now, no? Nagkakaroon ng merong mga depression, anxiety, no? Kasi ang hirap ng ganito na meron tayong ganitong trauma pinagdadaanan. So, sabi sa inyo ni God, take my hand and let me lead the way, no? So, kumbaga, baka nawawalan na kayo ng pag-asa, feeling nyo parang eto na lang kayo, parang ayaw nyo ng kumilo, something like that, o nahihiya kayo sa sarili nyo. Pwede rin, no? Sobrang stress, sobrang depressed, di ba? Ito pa yung sabi sa inyo, do not give your past the power to define your future, no? So, yun nga, no? Kumbaga, yung past is past na yan eh. Yes, mabigat yan, di ba? Mabigat yung trauma. Trauma kasi yan eh. Mahirap talaga yan. Kumbaga ako, may trauma din ako sa abusive relationship eh. Kasi nakaranas din ako ng pambubogbog na mahirap ma-abuse and then nagkakaroon ka talaga ng trauma. Yung konting parang feeling mo, konting angat lang ng kamay is kala mo bubugbugin ka na, sasaktan ka na. And then yung makaka-feel ka ng gusto mo na lang mamatay, something like that, no? So,
ang hirap dumaan sa depression, ang hirap dumaan sa trauma. So, ang hirap kapag yung isang tao ay may ganyan. Pero hindi naiintindihan kasi yun ng iba eh. Akala nila nag-aarte lang, nagda-drama, but no, mahirap dumaan sa depression, collectives. No, kung kaya kayo, kung may kilala kayong nakakaranas ng ganito, may trauma, or kung ikaw man ito, collective, na kailangan makarinig nito, you have this trauma, no, from the past, may mabigat kang pinagdaanan, may madilim na nangyari sa iyong past, no? So, kumbaga nakikita ni God kung gaano ka nahihirapan, kung gaanong depression yung nararanasan mo right now, no? So, kailangan mo collective na nakakaranas ka ng ganito, na nakaka-feel ka ng sobrang down. For some of you, parang galit na galit ka na, pati sa sarili mo, galit ka sa sarili mo, na gusto mo nang wakasan yung sarili mo, yung buhay mo. Wag mong gawin yan, collective. Kumbaga, ito, nandito si God. Tawagin mo siya, di ba? Hawakan mo si God, hawakan mo yung kamay niya, at hayaan mo siyang iangat ka, buhatin ka sa sitwasyon mo na yan. Ako, ganyan yung ginawa ko. Sinurrender ko lahat kay God. Sinurrender ko yung pain, yung trauma. Wala akong makausap eh. Wala akong kasi tinago ko yung depression ko eh. Wala akong makausap. Ako lang. Pero si God yung kinausap ko. At talagang ang laki ng pagbabago nung simula nung nakipag-connect ako, deeper connection kay God, 'di ba? Kaya yun ang gawin nyo, collective. Kung sa ngayon wala kayong makausap or meron kayong someone na kilala na dumadaan sa ganitong napakabigat na depression, na sitwasyon. Kasi mahirap to, collective. Hindi biro ang ganito. Maraming bumibigay sa depression once na nagkakaroon sila ng mga trauma. Kaya unawain natin sila kung meron silang mga behavior na hindi natin naiintindihan. Unawain natin sila kasi hindi biro yung pinagdadaanan nila, 'di ba? So yun nga no. So tulungan natin sila maka-recover, no? Or tulungan mo yung sarili mong maka-recover. Huwag kang magpalubog. Yung past is past, 'di ba? Wag mong isiping wala ka ng pag-asa. Wag mong isiping, for some of you, na ang dumi-dumi ko na sa sarili ko. For some of you, maybe nabuntis kayo at iniwan kayo. No, wag kayong mawalan ng pag-asa. Pagsubok yan sa buhay, mas patatatagin lang kayo niyan, 'di ba? Pag nalagpasan niyo yan, ang sarap ng pakiramdam, na ang strong na ng pakiramdam mo. Lalo na pag alam mong si God ay nandiyan lang, tinulungan ka, nandiyan sa tabi mo. Right now, i-feel mo, nandiyan si God sa tabi mo right now. Trust me, tawagin mo siya ngayon. If you are in this situation, no, collective, kung sino man, tawagin mo si God ngayon din habang nanonood ka sa akin. Mafe-feel mo si God, promise, 'di ba? Tawagin mo siya ngayon. Huwag kang kumbaga right now, if you are crying, if you are but then you are watching this, 'di ba? Tawagin mo si God. Hawakan mo, imagine mo na, i-vision mo nandiyan siya sa tabi mo, nandiyan siya sa harapan mo, at hawakan mo yung kamay niya. Mararamdaman mo siya, promise. Ako ganyan ako. Nararamdaman ko talaga si God lagi sa tabi ko. Lagi, pagka talagang, alam mo yun, minuminuto nga naiisip ko siya. Pag naiisip ko siya, nag-iiba yung pakiramdam ko, gumagaan ako. So, ayun yung naging motivation ko, yung iahon ko yung sarili ko. Kasi si God naniniwala sa akin na kaya ko eh. 'Di ba? Ano ba si God? Si God is hindi tayo perfect, 'di ba? But then si God is perfect, but then siya naniniwala sa atin, right? Naniniwala siya na kaya natin, 'di ba? Kaya ikaw, collective, kaya mo 'yan. Huwag kang magpalubog. Alam kong mabigat yung pinagdaanan mo, 'di ba?
Huwag mong hayaan yung past mo ang maging future mo, ang mag ang ang magiging ang kumbaga magiging result ng future mo, right? Kasi halimbawa kung magpapalubog tayo sa past na nangyari sa atin, depression, ano ang mostly nangyayari kapag hinahayaan natin yung sarili natin? Wala tayong magagawa na pagbabago sa sarili natin, 'di ba? Maybe for some of you, kaya tayo dumaan sa ganito para baguhin natin yung sarili natin, ma-improve natin yung sarili natin, 'di ba? Kasi kung hahayaan lang natin na ganito lang tayo na na-abuse na nga tayo, in the future mauulit lang 'yun. Ma-a-abuse ulit tayo ng ibang tao, 'di ba? Hahayaan niyo ba na gano'n na parang ganito na lang tayo, aabusuhin na lang tayo ng ibang tao dahil ayun yung nakikita nila sa atin na okey lang sa kanilang i-abuse tayo dahil hindi tayo nagiging matapang, 'di ba? Kailangan mong maging matapang para sa sarili mo. If you have family na nagde-depend sa'yo, kailangan mong maging matapang din para sa kanila. But then, pinaka-importante is maging matapang ka para sa sarili mo, collective. 'Di ba? Huwag mong hayaan yung past mo kainin yung kung anong meron kang magandang future, right? Marami pang magandang mangyayari sa future mo, collective. Mag-trust ka lang kay God. Have strong faith kay God, please, collective. Magdasal ka, tawagin mo si God sa nakakaranas ng ganito. 'Di ba? Please, magdasal ka ngayon, kausapin mo si God. Huwag mong patagalin, huwag mong hayaan yung sarili mo diyan. Kaya mo yan, collective, kayang-kaya mo yan. Si God ay nandyan lang. Hinihintay ka lang niya. Hinihintay ka lang niyang tawagin mo siya. 'Di ba? Hindi niya hahayaan na malubog ka basta alam niya sa sarili mo, basta nakikita niya na ikaw din is gusto mo ring umahon, kung ano man ito, right? Pero kung ikaw mismo, hindi mo tutulungan yung sarili mo, paano ka pa tutulungan ni God, right? Kailangan may pagkilos ka rin, collective. Hindi dasal lang tayo ng dasal pero hindi tayo kumikilos. Tulungan mo yung sarili mo makabangon sa ganyang sitwasyon. Maraming magandang bagay ang naghihintay sa'yo sa future, maniwala ka. Mas patatagin mo yung sarili mo. Because mahal ka ni God, 'di ba? Hayaan mo si God, hayaan mo si God ang gumawa ng way para 'di ba? Bibigyan ka ni God ng magandang way eh. Hayaan mo siyang iangat ka, hayaan mo siyang hatakin ka niya, tumayo ka diyan, 'di ba? Collective. So ayun nga 'di ba, sana naiintindihan mo yung sinasabi ko, collective, kung sino man itong nakakaranas ng trauma. So yeah, hinihintay ka ni God, collective, please. Hinihintay ka niya ngayon. Right now, tawagin mo siya. Tawagin mo si God. Sabihin mo lahat ng pain na nararamdaman mo at ibigay mo, isurrender mo sa kanya lahat. Please, isurrender mo kay God lahat ng pain mo. Ha? Collective? So yeah, that's it, collective. So huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung tinalikuran ka man ng mga tao sa paligid mo, si God hindi ka niya tatalikuran kailanman. Basta buo ang loob mo, buo ang paniniwala mo sa kanya, hindi ka niya iiwan. Maniwala ka sa akin, collective. Maniwala ka. Dahil alam ko sa sarili ko at ako napatunayan ko na yan. Kaya kong patunayan lahat ng ginawa ni God para sa akin. No? 'Di ba? So yeah, that's it, collective, no? So I hope naka-resonate kayo rito, no? So
kung sino man ito yung message sa inyo ni God na dumadaan sa depression, sa kahit anong klaseng trauma, dumadaan. Sabi sa iyo ni God, take my hand and let me lead the way. No, tawagin mo si God collective, hawakan mo yung kamay niya. Hayaan mo siyang itayo ka. No? Papasukin mo siya sa buhay mo. Papasukin mo, hayaan mong itayo ka niya. Tutulungan ka ni God. 'Di ba? Huwag mong sayangin yung buhay mo. Binigay yan ni God sa'yo. Gift ni God yung buhay mo. 'Di ba? Huwag mong sayangin. Once in a lifetime lang tayong mabubuhay. Gusto ni God, meaningful yung magiging life mo rito. Dumaan ka man sa ganyang mabigat na sitwasyon, malalagpasan mo yan. Basta maniwala ka kay God. 'Di ba? So yeah, that's it collective, no? So I hope naka-resonate kayo rito sa ating reading today, no? So yeah, that's it. Thank you for watching, collective. So until the next reading natin, sa kung sino man ulit ang may mga sitwasyon na gustong malaman kung anong gagawin, no? So maybe makakakuha kayo ng mga advices, no? For this, no? Sa etong segment natin na ganito, no? So yeah, that's it, collective. So thank you for watching and God bless you all, no? So maniwala lang tayo lagi kay God. Have a strong faith, ay ang pinakamalakas. Basta nakikita ni God na hindi tayo sumusuko, basta makita ni God na naniniwala tayo sa Kanya ng buong puso, hindi magdadalawang isip si God na yun bang alalayan ka, i-guide ka hanggang sa eto ka na, nakaahon ka na, maganda na yung buhay mo soon. 'Di ba? Maniwala ka lang please, no? So yeah, that's it, no, collective, no? So yeah, God bless you all and thank you, collectives.